Pagdating ko sa floor kung saan nakarata ay ang anak ko, nabigla ako nang makita si Papa, si Kuya at si Mayora na parang may seryoso silang pinag-uusapan. Anong ginagawa niya dito, Mama? Sigaw ni Zion at tumakbo palapit sakin, kaya niyakap ko siya at nginitian, kaya nabaling ang atensyon nilang tatlo sakin. Papa, Kuya, bati ko sa kanila at niyakap sila bago ako bumaling kay Mayora na mangiyak-ngiyak sa harapan ko. Mayora, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ko sa kanya, pero imbis na sagutin ako, niyakap niya ako at nagulat akong umiiyak siya habang yakap ako. Ano bang nangyayari? Sorry, paumanhin ni Mayora at pinunasan niya ang mga luha niya. Ayos lang ho, pilit na ngiting sagot ko sa kanya bago ako naupo sa tabi ni Papa. Ano ba ang dapat kong malaman? Panimulang tanong ko at nagkatinginan silang tatlo, kaya kinalma ko ang sarili ko. Ramdam kong magkakakilala sila. Pakiramdam ko kasi hindi totoo ang mga taong nasa paligid ko. Pakiramdam ko pinaglalaroan ang buhay ko. Maraming tanong ang wala pang sagot. Kailan ako masasagot? Kailan ko malalaman ang buong katotohanan? Napatitig ako kay Mayora. Ngayon ko lang siya natingnan sa malapit, para kasing pamilyar siya sakin. Parang nakita ko na siya pero hindi ko lang alam kung saan. Magkakakilala kayong tatlo. Si Kuya lang ang tumango sakin, kaya napatangulin ako at muli kong binalikan si Mayora. Mukhang alam ko na kung saan ko siya nakita, sa picture na binigay sakin ni Papa 5 years ago bago ako ilipat sa correctional. Ikaw si Lucia, hindi ba? Tanong ko kay Mayora na nagpagulat sa kanila, kaya nginitian ko sila. Ikaw yung nakita ko sa picture na may kargang baby. Sino ka ba sa buhay ko? O sa buhay naming lahat? Ano pang sikreto na dapat kong malaman? Ano yung plano? At kung sino ang may pakana ng lahat? Magsalita kayo, ano pa ang dapat kong malaman? Please? Konti na lang, ubos na ako. Anak, magpapaliwanag ako, mahinang sambit ni Papa. Ano yun, Papa? Gusto ko ng kasagutan, at alam kong kayo ang magbibigay nun. Si Lucia ang inyong tunay na ina. This is a joke, right? Hindi ito nakakatuwang biro. Anak, makinig ka kay Papa, please. No, don't touch me. Sabihin yung nagbibiro lang kayo. Umiiyak na sigaw ko sa kanila, pero umiling sakin si Papa na naluluha na rin. Si Lucia ang totoong asawa. Gulat akong nagpapalipat-lipat ng tingin kay Papa at kay Mayora. Papa, ano bang sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Paano siya naging ina ko? Alam mo ito, Kuya. Bakit hindi niyo sinabi sakin o sa amin ni Armindo noon? Bakit niyo hinayaan na paglaruan kami? Dahil komplikado ang lahat, sigaw ni Kuya sakin na nagpatahimik sakin. Magiging komplikado ang buhay niyo ni Armindo kung malalaman niyo agad. Napatakip ako sa bibig ko at umiyak lang ng umiyak. Namatay si Armindo na hindi man lang niya nakita ang totoo naming ina. Namatay si Armindo para sa kaligtasan ko. At ang baby na hawak ni Lucia sa larawan ay ang kuya niyo. I'm so happy back then, dahil lalaki ang panganay namin. Tuwang-tuwa rin ang lolo niyo noon. Pero naging komplikado lang ang lahat nang dumating si Senet sa buhay ko o sa amin ng mama mo. Senet, anong kinalaman niya dito? Si Senet ang ex-girlfriend ko bago dumating ang mama niyo. At siya rin ang naging best friend ng mama niyo noon. Akala ko tanggap na niya ang lahat na kasal na kami ni Lucia at nagkaanak na kami. Pero akala lang pala yun, dahil siya mismo ang dahilan kung bakit nakulong ang mama mo sa loob ng 23 taon, pinaniwala niya ako na ang mama niyo ang pumatay sa lolo niyo. Si Senet ang may dahilan kung bakit nakulong si Mayora. At buntis siya nung araw ng paglilitis niya, kagaya mo na buntis siya sa kambal at kayong dalawa ni Armindo yon. Sa galit ko sa mama niyo noon, kinuha ko kayo sa kanya dahil hindi niya kayo mabubuhay kung nasa kulungan siya. At ilang taon nang lumipas nagpakasal ako sa kanya, kay Senet. Kaya ba ganun na lang kat-indi ang galit sa akin ni Senet? Habang lumalaki kayo ni Arminda, mas lalong naging komplikado dahil yun din yung umpisa ng pananakit niya sa inyo. Akala ko dahil lang sa may nagawa kayo, kung hindi may malaki pa pala siyang sekreto noon. Huli nang malaman ko na siya pala mismo ang lamason sa lolo nyo at na-frame up lang niya ang mama nyo. Ano, pinatay niya si lolo? Kaya pinrotektahan ko kayo ng kakambal mo, pero hindi pala sapat yun, dahil kahit anong gawin ko, mapapahamak pa rin kayo. Marami siyang galamay na pwede niyang utusan para patayin kayong dalawa, at nalaman ko rin na balak niyang ipapatay ka.
kaya ginawa ko ang lahat para magpakasal kayo ni Boris para maprotektahan ka niya. Ginawa ko din ang lahat para saktan ka dahil kapag nakita niyang kakampi mo ako baka mapahamak ka. I'm sorry. Umiiyak na sambit ni Papa sakin. Pati ba yung pagkakulong ko? Plano mo yun Papa? Para mapatunayan sa kanya na wala na akong kakampi, kaya ba niya pinapatay si Arminda? Anak, alam ni Arminda ang lahat. Ano? Nalaman ni Arminda ang lahat. Nahuli niyang may kausap si Senate ng mga tao para kidnapin kayo ni Arminda. Akala ko sapat na lahat ng magagawa ko pero nagkamali ako. Kaya wala kayong nagawa para mabuhay si Arminda, hindi ba? Buhay pa siya nung dinala ko siya sa hospital, buhay pa siya noon. Dahil ayaw na niyang mabuhay, kumakalat na ang lasong tinurok sa kanya noon, mas pinili niyang mamatay para sa kaligtasan mo. Kung sinabi ba namin sa'yo, may magbabago ba? Mahuhuli ba natin ang salarin? Si Georgia, siya ang may pakana. Rinig-rinig ko ang tinis ng boses niya habang binababoy si Arminda, habang ginagahasa ang kakambal ko. At alam niyo ba ang mas masakit? Namatay siya nang walang kalaban-laban, pinatay siya nang wala man lang ako nagawa. Hindi niyo alam yung pakiramdam ko nung mga panahon na yun, ang bawat sigaw at hinagpis ni Arminda ay nagiging musika sa tenga ko, yung pagmamakaawa ng kakambal ko, yung pag-iyak niya, wala kayong alam. Hanggang ngayon naninikip pa rin ang dibdib ko kapag naaalala ko yun. Kung mas masakit sa'yo, mas masakit sa'kin bilang ama nyo dahil anak ko yun, dugot laman ko yun. Pero wala akong nagawa para maprotektahan siya, walang araw na hindi ako umiiyak sa harap ng puntod niya, walang araw na hindi kita naiisip, dahil isa akong pabayang ama, na hinayaan kong maghirap ang mga anak ko, na hinayaan kong lumabang mag-isa, napakasakit sa'kin. Iyakan lang ang naririnig sa buong floor, wala akong ibang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak, sawang-sawa na ako. Pagod na ako, bakit may mga taong mapaglaro, ginawa niya kaming mga laruan, minanipula niya kaming lahat, wala siyang kasing sama. Si Georgia ay anak ni Senate, nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Kuya, parang ang mga luha ko ay umatras bigla dahil sa nalaman ko. Siya ang nag-utos kay Georgia para kidnapin kayo ni Arminda. Planado nilang mag-ina na paikutin tayong lahat para makuha ang yaman ng Escudero at ng mga Tomasio. Ang pagpasok ni Georgia sa buhay niyo ni Boris ay planado. At ang pagpunta ni Boris sa Amerika ay para makita ang anak nila ni Georgia pero hindi nagtagal, nalaman ni Boris na hindi niya anak ang bata, at nalaman din niya na ang batang si Kobe ay ang pamangkin natin na anak ni Arminda kay Jimmy Palermo. Pati pamangkin ko dinamay nila, yung pamangkin kong walang kamuwang-muwang. Nang ipanganak ni Arminda si Kobe, ay kulang sa buwan ang bata, hindi rin namin alam na kasama sa plano nila na kuhanin ang anak ni Arminda. Ang sama-sama nila, hindi gagawin ng totoong tao yun. Paano nila nagawa yun? Dahil sa pera, dahil lang sa pera kaya gagawa sila ng ganong krimen. At yung pagkakakulong mo, lahat ng dokumento na inilathala sa korte ay fake, mula sa ebidensyang baril, mula sa nanakaw na pera ng Escudero ay fake. Pinik ni Papa para mapalabas kay Senate na katotohanan lahat ng yon. Nung hindi ko alam na plano ni Papa yon, pero nung nakausap ko siya, inamin niya sa akin, plinano niya yon para tigilan ka ni Senate, pero nagkamali sila dahil binalak ka pa niyang ipapatay sa loob ng kulungan. Hindi ko alam kung paano ko pa sisiksik sa isip ko lahat ng nalaman ko, para na akong bulkang sasabog, hindi ko din alam kung anong mararamdaman ko. Gusto kong magalit at sumigaw, gusto kong manakit at gawin din sa kanila ang ginawa nila sa pamilya ko lalong-lalo na kay Arminda. Pero kung gagawin ko yun para ko na rin silang katulad. Basta ang alam ko lang dapat silang magbayad sa lahat ng ginawa nila sa amin. Napalingon kami sa tumawag kay Mayora, sa mama ko. Paano ka nakikipagkumpetensya, nakatakas si Senate, hindi mahanap ng mga tauhan natin kung saan siya nagtatago, sambit ni Jimmy. Erlinda alam mo na pala, tuloy tayo sa plano, pagbabayarin natin sila. Natigilan ako bigla nang yakapin ako ni Mama kaya napayakap din ako sa kanya. Mama, Diyos ko anak ko, ito yung hinihintay ko ang may akap ka, matagal-tagal akong nang ulila sa'yo. Dinamdam ko ang yakap niya sa akin, ito yung gusto ko, ang yakap ng isang ina na matagal kong hindi naramdaman. Ang ina kong naghirap ng maraming taon, hindi nalalayo ang dinanas ko pero ang pinagkaiba lang namin, mas nagdusa siya,
naghirap at nangulila dahil sa mga taong ganid sa kapangyarihan. Masakit para sa isang ina na makita ang anak niya na nahihirapan at nagdudusa. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ng isang ina. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa iyo. Patawarin mo ako, anak. Simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Tatapusin natin ang lahat ng ito para mabuhay na tayo ng mapayapa. Magbabayad sila. Isang buwan na rin ang lumipas nang malaman ko ang lahat. Sobrang nakakagaan sa pakiramdam. Pinatawad ko na rin si kuya at si papa dahil alam ko ginawa lang nila yun para protektahan ako. Anak, gumising ka na, maraming naghihintay sa paggising mo. Mama, si Mamita Lucia ba ang lola namin, ang totoong lola namin? Biglang tanong ni Zion sakin, ngumiti ako sa kanya at tumango. Hindi ko lubos na maisip na sa batang edad ng mga anak ko, makakaranas sila ng ganitong problema na dapat naglalaro lang sila. Pero sa sitwasyon namin mas lalo silang naiipit sa gulo namin. Sana magising na si Zian, miss na miss ko na siya lalo na yung kakulitan niya. Magigising rin si Zian, anak, konting hintay pa, hindi niya tayo iiwan. Alam kong pati ang anak namin si Zian ay lumalaban para sa buhay niya. Poprotektahan ko sila ni Zion kahit buhay ko pa ang kapalit. May kumatok at napalingon ako sa pumasok, isang nurse lang pala. Babalik ulit sana ako kay Zian nang bigla akong kinabahan. Napatingin ako sa nurse at nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko hindi ito ang nurse ni Zian. Sino ka? Kinakabahang tanong ko sa kanya, pero hindi niya ako sinagot. Sumagot ka, sino ka? Hindi siya nagsalita, at may kinuha siya sa bulsa niya, isang pabilog at parang may pinindot siya at biglang may lumabas na usok. Tulong, malakas na sigaw ko pero para akong kinakapos ng hininga at nanlalabo na ang paningin ko. Hindi, huwag kang lumapit. Kinakapos na hininga na sambit ko sa kanya nang makitang lumalapit siya sa hinihigaan ni Zian. Unti-unti akong bumagsak sa sahig at pilit kong inaabot si Zion na nasa tabi ko. Tulong, nagising ako nang may bumuhos sa akin ng tubig, kaya unti-unti akong dumilat hanggang sa napabalikwas ako ng bangon, pero nasaktan din ako dahil nakatali ang mga kamay at paa ko. Nasaan ako, ang mga anak ko, nasan sila? Kahit anong gawin mo hinding-hindi mo yan matatanggal. Natigilan ako nang marinig ko ang pamilyar na boses. Dito ka na mamamatay, Erlinda, dapat noon pa kaso pakialamera masyado si Arminda, mabuti na lang patay na siya. Tapos humalakhak ang nagsalita, nagpalingalinga ako sa paligid pero hindi ko siya makita. Sino ka? Ikaw ba yan, Georgia? Pakawalan mo ako dito. Oh dear Erlinda, hindi ka na makakawala unless patay ka na, at humalakhak siya ng humalakhak. Napakasama mo, pakawalan mo ako dito, ang mga anak ko, nasan sila? Tumawa lang siya at unti-unti na siyang lumapit sa kinaroroonan ko. Ikaw nga, paano ka nakalaya, na ipakulong ka na? Money will do everything, Erlinda, napakahayop mo. Shut up, at sinampal niya ako ng malakas pero hindi ko yun ininda. Yung mga anak mo, patay na. Ay, no, papatayin ko sila, para wala nang balakid sa amin ni Boris. Ako dapat ang asawa niya, hindi ikaw, sigaw niya sa akin at pinagsasampal niya ako. Dapat noon palang pinatay na kita hadlang ka sa amin ni Boris, at tinadya ka naman ako kaya napadaing ako sa sakit. Tumigil ka na, Georgia, kahit anong gawin mo, hinding-hindi na babalik sa'yo si Boris, itigil muna ito. Hanggang sa huli, ako pa rin ang magmamakaawa at magdurusa, hindi para sa sarili ko kung hindi para sa mga anak ko. Sana matapos na ito, Arminda, tapusin na nating lahat ng ito. Gising na ba? Siya ang dahilan kung bakit nagkaletse-letse ang buhay naming lahat. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang kakambal ko, kung bakit nawala sa tabi namin si mama ng maraming taon, at kung bakit ako nagdudusa ngayon. Ang totoong kriminal na may punot dulo ng lahat. Senate, o anak ko, gusto kong samuka sa pagtawag niya sa akin ng anak na kahit na kailan hindi niya ako itinuring na anak. Ginawa niya kaming laruan, hindi mo ako anak. Oh, of course hindi talaga kita anak, anak ka ng kaibigan kong ahas. Ikaw ang ahas, na wala ang ngisi niya sa sinabi ko. Ikaw ang ahas na tumuklo sa pamilya ko, nasipsip ko yung dugo sa labi ko at samandal sa pader.
You killed my grandfather and my twin sister, you ruined my life, my mother's life. Walang hiya kayo, namatay ang kakambal ko dahil sa pagiging ganid nyo, pinakulong nyo si mama dahil sa pagiging ganid nyo, mga demonyo kayo, tapos idadamay nyo ang mga anak ko, patayin nyo muna ako bago nyo sila mag-alaw. Gusto ko siyang saktan sa lahat ng ginawa niya but I'm not like her. Hindi ko gagawin kung anong ginawa niya, mas mabuting pagdusahan din nila ang lahat ng naranasan ko. Yeah, I did everything, dahil lahat kayo balakid sa plano ko, your grandfather, oh that old man. Yes, I killed your grandfather, dahil he doesn't like me for your father, mas gusto niya si Lucia, ang malandi mong ina, sigaw niya sa mukha ko at sinampal rin ako. Nagmahalan sila ni Papa, ikaw ang sumira sa pagmamahala nila, na frame up mo si Mama para makulong siya. Like what you did to me, sigaw ko din sa kanya pero gigil na sinampal niya ako. No, Macario loves me, inagaw lang siya ni Lucia. Napailing na lang ako sa kanya, hindi ko akalain na mababaliw siya ng ganito para makagawa ng krimen. Bakit ba kasi may mga ganitong tao, maninira ng buhay para lang sa sariling kaligayahan? Bakit ba hindi na lang din sila makontento sa kung anong meron sila? Kaya ginawa ko ang lahat para masira si Lucia sa papa mo at nagtagumpay naman ako, am I smart, right? At minanipula ko ang batas para makulong siya. Nagtagumpay ako dahil pinakasalan ako ng papa mo pero may humadlang ulit. Yung pinanganak kayong dalawa ni Arminda, kaya gumawa ulit ako ng panibagong plano. Ang planong patayin ka at nalaman nyo ni Arminda kaya dalawa kayong pinakidnap ko, at nagtagumpay naman ako na mapatay siya. Ikaw dapat yun kaso masyadong bayani ang kakambal mo kaya ayun siya ang napatay. Ang sama niya, parang wala lang sa kanya ang pagkamatay ng kakambal ko. Ang kakambal kong pinatay ng walang kalaban-laban. At ngayon papatayin ko kayo ng mga anak mo at ng mama mo, para ako na ang maging reyna ng Escudero, at ang anak ko namang si Georgia ang mapapangasawa ni Boris, para nasa amin na ang lahat ng kayamanan ng Tomasio at Escudero. Itigil nyo na ito, wala na itong patutunguhan, pagod na kasi ako, gusto ko na rin itigil ang lahat ng kalokohang ito. Gusto ko na ring magpahinga, please, pwede pa kayong magbago, tutulungan ko kayo, pakiusap ko sa kanila. Erlinda, hindi mo pa rin naiintindihan no? Sa tingin mo ba titigil pa kami? No dear, kailangan na munang mawala kayo bago kami tumigil, nakangising sambit ni Georgia. Ops, nakalimutan ko yung mga anak mo pala. Natigilan ako at nataranta akong gumapang palapit sa kanila. Nasaan sila? Anong ginawa nyo sa kanila? Si Zian, ayon pinagpipiestahan ng mga tauhan namin, kawawang bata. Anong ginawa nyo kay Zian, kung anong ginawa noon sa kakambal mo wahaha? Halos bumalik sa alaala ko ang nangyari noon, hindi. Zian, wag na si Zian, ako na lang, maawa kayo sa anak ko, maawa kayo. Oh God, iligtas niyo po ang mga anak ko, masyado pa silang bata para pagdaanan ang lahat ng ito. Si Zion, ngumisi sila at bumukas ang pintuan, may pumasok na mga lalaki at may bitbit silang bata. Oh my God, Zion anak, bulong ko at napahagulgol na lang ako ng iyak nang makitang puro pasa at sugat si Zion. Itabi niyo yan sa nanay niya, bantayan niyong mabuti yan, sambit ni Lucia sa dalawa niyang tauhan at lumabas na sila ni Georgia sa silid na ito. Anak, bulong ko sa kanya at marahan ko siyang niyakap at napahagulgol na naman ako ng iyak. Ano Erlinda, puro iyak na lang ba? Wala ka nang gagawin, Mama. Zion anak, I'm sorry, dahil sa akin naranasan niyo ito, I'm sorry. Zion anak konting tiis, okay? Makakaalis din tayo dito, dadating sila daddy mo, ililigtas nila tayo. Si Zian, anong ginawa sa kanya? Mas lalo akong nataranta nang mapadaing siya sa sakit. Diyos ko, bakit sa mga anak ko pa, hindi pa ba sapat na ako lang ang mahirapan? Bakit kailangang madamay pa sila? Mama, tinurukan nila si Zian. Ano, oh Diyos ko, iligtas niyo po sana kami. Diyos ko po, iligtas niyo po ang mag-iina ni Erlinda. Huwag niyo silang pababayaan. Bakit kasi umalis ako nung nakaraang linggo? Di sana hindi sila nakuha. Ang bobo mo Tintay, ang bobo-bobo mo, kasalanan ko ito, sana hindi ako umalis.
Sir, may tumatawag po. Lahat kami napatingin sa mga tauhan nila na nagtetrace ng location, lalo na kapag tumawag si Georgia o ang nanay niya. Tulad ng ina, tulad ng anak na babae, mga hayop. Hello Han, na-miss mo ba ako? Napakuyom ako ng kamao nang marinig ko ang malanding boses ni Georgia, sarap niyang sabunutin o ilibing ng buhay. Nasaan ang asawa ko at ang mga anak ko, nasan sila? Narinig naman namin ang nakakairitang tawa ni Georgia. Baka naghihingalo sila, haha, ako mismo ang bubugbog sa kanya. Han, make love to me, oh, I love it, nanggigigil talaga ako sa ingrata na yon. Humanda siya kapag nakaharap ko na siya, ingungudmud ko ang mukha niyang fake sa lupa. Hindi na nagsalita si Boris at pinatay na niya ang tawag. Nalocate na namin kung nasaan sila, salamat sa Diyos. Hintayin mo kami Erlinda, darating na kami. Alam ko na kung nasaan sila, walang emosyon na saad ni Mayora at tumayo na siya. Sa lugar kung saan kami nakatira dati ni Senate. Nag-ayos na sila para puntahan ang lugar at syempre sasama ako, hindi ako papayag na hindi ako kasama, may kasalanan din ako dito. Let's go, at ngayon tatapusin natin ang labang ito. Galit na sambit ni Boris sabay kasa sa baril na hawak niya at sunod-sunod silang lumabas ng mansion. Susunod na sana ako nang pigilan nila ako pero nagmatigas ako. No, sasama ako, kasalanan ko kung bakit nakuha sila, kaya hindi ako matatahimik dito. Nagpipigil naman siyang magalit pero wala na siyang nagawa, kundi ang payagan akong sumama kaya sumakay na ako sa sasakyan niya. Nakaantabay na ang mga tauhan ko sa location na sinabi mo ma'am, sambit ni Boris kay Mayora N, walang emosyon ng mukha pero nakakuyom ang mga kamao. Magbabayad sila, pagbabayaran ko si Senate sa lahat ng ginawa niya. Mangyayari yun mama, pagdating nila sa location, lahat sila nakatago pati ang mga pulis, at mga tauhan ni Boris, naghihintay lang ng hudyat nila para kumilos. Nagtaas ng kamay si Boris at sumenyas na pasukin na ang loob ng warehouse, at nagsimula na ang pagpapalitan ng putok sa dalawang kampo. Kami na ang bahala rito Boris, hanapin mo na sila Erlinda, sigaw ni Drake kay Boris na tinanguan siya. Pumasok sa mismong entrance si Boris kung saan marami sa kanya ang samalubong at nakipagpalitan siya rito ng baril. Han, andito ka pala, natigilan si Boris at tinutok niya ang baril kay Georgia na malaki ang ngisi sa kanya. Nasaan ang asawa at anak ko? Galit na tanong ni Boris kay Georgia na malandi namang lumapit sa kanya. Pero umatras siya at mas lalo niyang tinutok kay Georgia ang hawak niyang baril na siyang kinatuwa ni Georgia. Ako ang asawa mo Han, nagpakasal tayo hindi ba? Hadlang lang si Erlinda sa pagmamahalan natin. Hindi ikaw ang asawa ko, si Erlinda lang ang babaeng minahal ko ng totoo at hindi ikaw, nagsisisi ako kung bakit mas pinili kita noon. No, akin ka lang Boris, akin ka lang, sigaw ni Georgia sa kanya at sumenyas ito kaya nagtaka si Boris. Ngayon mo matitikman Boris ang tunay na pagmamahal ko. Kumunat ang noo ni Boris nang bigla siyang sinikmuraan ng isa sa mga tauhan ni Georgia. Napaangat ng tingin si Boris nang makitang nasa harapan na niya si Georgia at may baril na nakatutok sa kanya. Go on, kill me para tigilan mo na si Erlinda. Nanginginig naman si Georgia at mas lalong nagalit. Erg, binaril niya si Boris sa tiyan na inireklamo ni Boris. Mahal kita Boris, mahal na mahal kita, nilang na lang si Boris sa kanya at napahawak sa tiyan niya na may tama ng baril. Hindi lahat mapupunta sa'yo, maniwala ka Georgia, minahal kita noon pero hindi mo mababago na si Erlinda na ang mahal ko ngayon, tumigil ka na. Papatayin ko si Erlinda, papatayin ko siya. Maniwala ka, sakin ka rin babagsak. Tinadyakan niya yung tama ng baril ni Boris sa tiyan at naglakad ito paalis. Pag-apang niyang kinuha ang baril niya at dahan-dahan siyang tumayo habang nakahawak sa tiyan niya. Kailangan niyang maunahan si Georgia bago pa mahuli ang lahat. Sa kabilang dako naman, nakipaglaban din sila Mayora sa maraming tauhan ni Senate. Senate, lumabas kang demonyo ka, huwag kang duwag, harapin mo ako. Sigaw ni Mayora habang nagpapaulan ng bala, at tumingin siya kay Drake, hanapin niyo ni Boris si Erlinda at ang mga bata, ako na ang tatapos sa baliw na Senate na yun. Sigurado ka mama, ayos lang ako, kailangan kayo ni Erlinda.
Tumango lang si Drake sa ina kaya kahit nag-aalangan na iwan ang ina sinunod pa rin niya ito. Senate, aba, eto ang ex-convict. Napangisi si Mayora at nilingon si Senate na nasa likuran niya. Ba't di pa natin tapusin ito, Senate? Ito ang matagal ko nang hinihintay, Lucia. Ang mapatay kita, yun ay kung kaya mo. Come on, Senate, do you want to kill me? Go ahead. Halakhak na saad ni Mayora kay Senate na nanggagalaiti naman sa kanya sa galit. Tatapusin ko na ang laban na ito, Senate. Sa kabilang banda naman, ang ama nila Drake at Erlinda, tanging pagdadasal na lang ang magagawa para sa mga nakikipaglaban.